makikita, hindi naman siya sobrang dami. Pero nagdudugo talaga siya. Then, etong part na to, ayan, kumikirot yung ugat ko dito. Kasi pag ganun siya yung pagsampal yan. Pag ganyan. Hey guys, napanood nyo na ba yan? Sa YouTube channel ni Sir Samanix TV. Punta na kayo para malaman nyo yung eviction night na nangyari. Hindi ko talaga in-expect na ganun yung mangyayari. Kasi nga, first of all, dapat inintay muna nila yung explanation ko kung bakit sila yung gusto kong bakit siya yung gusto kong i-evict at bakit si D, bakit ayun yung gusto niyang i-evict. Ayun lang yung hinihintay namin na sana pinakinggan muna nila yung side ko bago nila kami sugurin. Sobrang nalulungkot ako sa pangyayari kasi syempre may pinagsamahan kami ni Bebang. Yung eviction na yun is no choice talaga siya kasi wala akong ibang ma-evict kasi nga halos lahat ng tao dito mabait sa akin, halos lahat. Then tinanong ko si Mama Amanda kung ano ba talaga. So, evict nyo kung kanino kayo may galit, ganyan. And, dumating kasi yung time na nakaraan, bihira na kami magpansinan ni Bebang. So, naisip ko na parang siya na lang yung evict ko. Siya na lang siguro. Kasi, napakitaan ako ni Bebang ng hindi maganda na ano ako sa kanya. Na-turn off ako sa ugali niyang tinatabla niya na ako. Hindi rason yung sinasabi niyang binubunod siya, kaya hindi na siya nasama sa akin. Hindi rason yun. Ang totoo, lagi siya na kay Kelvin. Masakit lang sa akin kasi nga syempre, ikaw yung kasama ko sa lahat. Lahat dati ginagawa natin. Alam niya yan sa sarili niya. Kahit ano gawin namin ng kaanuhan, kami lagi magkasama. Then dadating sa part na dahil lang sa lalaki, gaganyan ka minsan ka lang magsasama, ganyan. Kaya ayun din yung ano ko sa kanya. Eh, yung iba naman kasi babae, wala naman akong problema sa kanila. So, nagulat ako kagabi. Pagkasampal sa akin, nahilo talaga ako. Para na akong nawawalan ng malay. Then, nagulat ako kasi sabi ko, umiiyak ako noon. Sabi ko, bakit parang may natulo sa ilong ko? Pag ganun ko sa ilong ko, may dugo. Pero hindi mo siya makikita, hindi naman siya sobrang dami. Pero nagdudugo talaga siya. Then, etong part na to, ayan, kumikirot yung ugat ko dito. Kasi pag ganun siya yung pagsampal yan. Pag ganyan. Yung ano ko dito, may sugat sa loob, nagdudugo yan. Then, parang namamaga yung part ko dito. Ngayon, yung masakit pa siya. Parang ang bigat ng pakiramdam ko ngayon sa ulo. Then, ayan yung ugat ko dito, medyo, ano siya nun. Parang kumikirot-kirot yung ugat ko na, nakikita ko na yung maliliit yung ugat. Ay, makikita niyo naman, yung maliliit yung ugat, kumikirot-kirot siya dyan kagabi. So, natakot na ako kasi sobrang dami ko ng trauma sa ganyan. Kaya kagabi, nasusuka ako. Tapos, sobrang nahihilo ako, inaantok ako, gusto kong matulog. Kahit kakagising ko lang that time bago mag-eviction. Pinipigilan nila ako, huwag ako matulog kasi nga bakit ako magising, kinakabahan ako, umiyak ako kagabi kasi nga, paano pag may nangyari sa akin masama? Ayun yung iniisip ko, sobrang dami ko pang pangarap. Di naman sa sobrang OA, kasi syempre, iniingatan ko rin talaga yung sarili ko. Grabe yung iyak ko kagabi, hindi ko akalain na ganun yung nangyari. Naawa rin naman ako kay Kelvin kasi grabe rin yung ano niya, nagkapasa siya sa ganito niya. Naawa rin ako sa kanya, grabe. Tanong ko siya kung okay lang ba siya, ganyan. Then, medyo naano ako kay Kosoke kasi nga, nasobrahan din, napikon din si Kosoke, hindi niya rin nagustuhan yung mga pangyayari kagabi. Sobrang napikon siya sa pag-awat. Ayun lang, ngayon gusto ko na lang ng peace of mind, ayoko ng gulo. Gusto ko kalmado lang. Sobrang hirap nang mainisip kang pagod ka na, stress ka pa. Diyos ko, ang hirap pagsabay-sabayin nun. Ang dami ko pa rin nababasang negative comments about sa nilabas or sa pinost namin last time, which is ito. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ay ginawa naming short film at alam naman namin at ina-accept naman namin na mali talaga yung naging strategy namin na paglabas or pag-promote ng film na to. Kasi nga akala nung iba, totoo na nawala si Elaine. Ang dami nagsasabi na just for the views daw, ginawa namin yung mga ganitong content. No, uulitin ko, ito po ay short film at hindi po ito content lang. Or even prank, kasi sabi nila grabe kayo ginagawa nyong biro, ginagawa nyong prank, yung mga ganyang bagay. Even ako naman, hindi naman ako papayag kung ganyan naman yung mga prank, diba? And naiintindihan ko naman yung side nyo kung bakit nakakapagsalita kayo ng mga ganong bagay, which is, totoo naman din kasi uulitin ko, ina-accept namin mali yung pag-promote namin ng film namin na to. Kasi ang dami din talagang na-shook, ang daming naguluhan, bakit daw ganon, anong nangyari kay Elaine, even yung mga malalapit naming kaibigan, mga kapamilya, grabe talagang nag-reach out sila sa aming lahat, tinatanong kung totoo daw ba to. And dun lang din namin na-realize na oo nga, mali yung paglabas or pag-promote natin ng film natin. Ulitin ko, ito po ay short film. Hindi po totoo, hindi po content, at hindi po prank. Kung gusto mong maiyak, kung gusto mong mapanood tong short film na to, well, naka-upload naman to sa YT channel ni Yuki. You can watch it now.